Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Maganda umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay. Ito pong Malacanang po mga tambay ay naglabas po ng pahayag about po sa lifestyle check po mga tambay. Kaya rito po, marami pong nagtatanong mga kababayan, ang lifestyle check daw po ba ay pangungunahan daw po ba niya yung follow the leader? Alamin po natin sa balita kung pangungunahan po at kauna-unahan po magla-lifestyle check po ang Pangulo at syempre ang kanya pong anak. Marami po sila di ba? Ang anak, ang kapatid ay lahat po ay nasa gobyerno. At syempre, kailangan po lahat din po ng kanyang gabinete, mga appointee ay ma-lifestyle check po. Hindi po ba? At lalong-lalo na po, sana pati ang mga ari-arian kung meron man sa labas ng bansa ay masama rin po sana. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Dapat magsilbing ehemplo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa utos nitong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ang giit ng Makabayan Bloc lawmakers sa gitna ng kontrobersiya at katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Hamon ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co sa Presidente, isa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Git pa nito, hindi pwedeng mag-lifestyle check lang sa iba habang ang pinakamataas na opisyal ay nagtatago ng kanyang yaman at hindi transparent sa kanyang mga transaksyon. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat mauna si PBBM dahil meron itong confidential at intelligence funds at may control sa pagpapatupad ng buong pondo bilang Chief Executive. Hindi lang po ang presidente, lahat po, pati po ang kongreso, lahat po ng nanunungkulan sa gobyerno, kahit po appointee at mga halal ng bayan, mga tambay, ay dapat po ma-lifestyle check. Lalong-lalo po ang Pangulo. At syempre po kasama po ang Vice Presidente at lahat po sa kongreso. At lalong-lalo po ang Makabayan Bloc, mga tambay. Kailangan din po ma-lifestyle check po yan. At malaman po kung gaano po karami at gaano kalaki ang mga naiyaman o naidagdag sa kanilang yaman, mga katambay. Tingnan po natin, dahil po ang Pangulo ay naghayag po na talagang kailangan daw po magkaroon ng lifestyle check po ang gobyerno. Mga kabayan, sa panahon po ba natin ngayon, susundin po kaya ito? Lalong-lalo po ng Pangulo, pangungunahan niya po kaya? Dahil ngayon po 3 taon po tayong dinala sa issue ng puro korupsyon. Napakaraming pera po ang pinag-uusapan po ngayon na involvement sa korupsyon, mga kababayan. Hindi lang po flood control ang proyekto ng bansa. Hindi po ba? Hindi lang po flood control ang pinagkukunan po at nilalagyan ng pondo ng gobyerno taon-taon. Hindi lang po flood control. Kaya napakarami pong iimbestigahan dyan na parte at part ng korupsyon. Kaya nga po tanong natin, kakagat kaya ang Pangulo dito po sa sinasabi po ng grupo ng Makabayan Bloc na dapat sila rin po ay ma-lifestyle check po. Kailangan po ng ma-lifestyle check po itong mga tao na ito, lifestyle check. Lahat po. Hindi po ba? Dahil nakita naman po natin, lahat po ngayon ay nagiging involved po sa kaso o sinasabi sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Magmula po sa taas hanggang sa baba ay may issue po na korupsyon po sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil nga po sa anomalya, lalong-lalo na po sa pera ng gobyerno na galing po sa Pilipino. Hindi po ba? Kaya dito po sa mga tambay, napaaganda po sana ito kung matutupad Yung mga SALN nila, lahat! Walang exempted! Hindi yung mamimili ka lang na kailangan i-lifestyle check mo. Yung mga sinasabing yung pinag-uusapan ngayon ng mga contractors, hindi pwede yun.
Hindi katanggap-tanggap sa Pilipino yun kung ila-lifestyle check mo lang ang mga contractors. Di po ba? Dapat lahat. Presidente. Lahat. Lahat ng gabinete. Di ba? Kasama na lahat. Pati USEC. Di ba? PCO. Lahat. Lahat ng gabinete. Lahat ng departamento ng gobyerno. Dapat po i-lifestyle check yan. Hindi po ba? At mga politiko. 24 na senador at 300 plus na congressman, lalong-lalo po kasama ang sinasabi pong tambaluslos. Hindi po ba? At syempre, nahandyan din po yung anak ng presidente na si Sandro Marcos. Dapat po lifestyle check po yan, mga kababayan. Hindi po ba? Si Senadora Amy Marcos, lahat, 24 na senador. At syempre po, napakarami po sa Malacanang. Yung mga appointee dyan, mga executive secretary, mga sekretary ng finance, hindi po ba isang damukal na mga sekretaris dyan? Mga appointee, dapat po i-lifestyle check po yan, mga kababayan. Para malaman po kung gaano po kalaki ang iniyaman at naidagdag po sa asset niyan, sa salin niyan, at mga ari-arian niyan. Dapat po masilip lahat. Ang ari-arian niyan, pati po kung meron man sila mga bank account sa labas ng bansa, ay masilip din po sana, mga kababayan. Dahil po ang nangyari po sa ating bansa sa loob ng 3 taon, hayag na po sa mga Pilipino ang mga issue ng korupsyon sa ating bansa. Kauna-unahon po ang flood control. Hindi pa po nauungkat ang ibang proyekto na ginugulan ng daan-daang bilyon, trilyon na pondo. Mga kababayan, hindi pa po nauungkat yan. Hindi pa po naimbestigahan yan. At hindi pa naimbestigahan po ang ginto sa Central Bank. Wala pa investigasyon yan. Ganon din po, wala pa rin investigasyon kung ano na nangyari sa pera po ng taong bayan sa sinasabi pong Maharlika Investment Fund. At wala pa pong malalim na investigasyon din sa ginawa raw po nila umano sa GSIS, SSS, PDIC at marami pang iba. Lalong-lalo po ang paglipat din po sa pera ng PhilHealth, mga kababayan, na bilyon-bilyon. At syempre, wala pa rin pong malalim na investigasyon kung saan po napunta yung budget pong ginawa nila na 2025 national budget na hindi raw po bababa yung naisingit na mga numero doon sa mga blanco na bigla pong lumobo at nagkaroon ng numero na hindi raw po bababa sa 241 billion, mga kababayan. Nagkaroon ng himala ayon po kay Congressman Ungab at kay Attorney Vic Rodriguez. Kaya napakaraming pera po ang involvement nito. Kasi po sa laki po ng inuutang ng bansa, mga kababayan, ilang trilyon na po ang inuutang ng bansa. Hindi na po bababa sa 9 na trilyon, mga kababayan, o 7 trilyon mahigit ang inuutang ng bansa. Saan po kaya ito napupunta? Napupunta kaya ito sa kanilang sinasabing asset o salin? Na idadagdag yata ito sa kanilang kabangyaman? O na itatago sa kanilang mga vault? Di ba? Sa malalaki nilang vault na ilalagay kaya? Nagtatanong na si Kamanong. O binibiyahe yata nila ito umano sa ibang bansa at doon po nila dinadala? O kaya inilalagay naman kaya sa mga sinasabing cryptocurrency? Hindi kaya? Maraming pwedeng paglagyan na pwedeng itago nila umano. Hindi po ba, mga kababayan? Sana po mga tambay ay pangunahan po. At yung hiling po natin at sana po mangyari po yung sinasabi po ni Kamanong na hindi lang po ang sinasabing ila-lifestyle check po nila, yung gusto lang nilang i-lifestyle check. Hindi po. At kailangan po rito ay may third party. Meron pong third party na magla-lifestyle check. Hindi po yung itatalaga lang ng Malacanang. Mahirap na po yun. Baka magkaroon po ng house show, mga kabayan. Yung sinasabing papabor sa kanila. Pagka sila na ni lifestyle check, ay lagi pong clear. Dahil po, sila po nagtalaga. Mahina po yung meron pong laging third party. Hindi po ba? At syempre po mga kabayan, inaasahan naman po natin yan na baka hindi naman po mangyari sa lahat yan. Hindi po ba? Hindi naman po yata papayag lahat po ng taong gobyerno,
baka po umaray dyan at hindi pumayag dahil sa dami po ng nangungurakot umano sa ating bansa ngayon. Ubod po kasi ng dami ang mga demonyong mga politiko magnanakaw umano sa ating bansa nung pumasok po sila. Grabe po, dumami ng dumami po. Naging malayang-malaya po ngayon ang mga politikong mga demonyo, lalong-lalo po sa pera, mga kababayan, umano. Kaya dito po sa ginagawa po ng Pangulo na napakahilig pong mag-release ng statement, akala mo siya sumusog po na korupsyon, mga kababayan, saka nakakita na siya pa ang magpapahayag na akala mo kilinis-linis nila. Samantalang yung nag-iimbestiga sa korupsyon na PICC ay sinibak nila. Kaya ang korupsyon po ngayon laganap dahil wala na po na ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa mga korupsyon sa gobyerno dahil sinibak nila. Sinibak ng Pangulo ang PICC. Ibang klase ka, Mr. President. Ngayon, matapang ang nagpapahayag na kailangan i-lifestyle check ang ahensya ng gobyerno, mga kababayan. Maniniwala ang taong bayan kung sasabihin mo pangungunahan mo at napakarami involvement ng pera ngayon sa ating bansa. Kaya hintayin na lang po natin, mga kababayan. Sana po mag-ingay po dito. Marami po sanang mag-ingay, mga kababayan. At sana po ay patulan ito at pangunahan po sana ito ng mga leader na matataas. Dahil ang Vice President po ay nagsalita na willing po siya. Willing po ang ating Vice President at ang pamilya Duterte na magpa-lifestyle check po ang Vice President. At siyempre po ang Congressman Pulong at ang Mayor Baste ay willing po silang magpa-lifestyle check sa gobyerno. Dahil sila po'y walang tinatago. Ang tanong, ganyan din kaya ang utak at desisyon ng Presidente, ng Kongreso, sa pangunguna po ng tambaluslos na sinasabi, at ang Senate President at ang napakarami pa na nasa gobyerno, magmula po sa, dapat po lahat pati kapitan, yung mga humahawak mo ng pondo na halal ng bayan, magmula sa kapitan. Di ba? Lahat, mayor, congressman, gobernador, di ba? Senador, lahat. Tapos, lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, dapat po i-lifestyle check po sila lahat. Lahat po. Wala po exempted po sana para po malaman at makita ng taong bayan na ang pera ni Juan de la Cruz ay nalalagay sa tama. Hindi po nalalagay sa kanila po mga account at sa kanila po mga vault. Hindi po ba, mga kabayan? Thank you po, mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, mga kabayan, sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po, sa mga magso-subscribe pa po, thank you po, mga kabayan. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng tulong at pangkape sa inyong lingkod. Shoutout po, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo po mga pangkape at lalo po na maingatan po kayo. Lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At ganun din po, mga tambay, ang ating pong panalangin at dalangin at dasal ay wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dasal ang pamilya Duterte. Ang Vice President po na maingatan po siya sa kapahamakan. Ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo rin po siya sa kapahamakan at mabigyan pa po siya ng mahabang buhay at syempre po ang kanyang kalusugan at mailayo po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po, mga kabayan, sa dasal. At ganun din po tayo, mga tambay, ingat-ingat po at magdasal nang tayo po'y maingatan. Maraming salamat po. Bye-bye!